sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas Training Pool. Opisyal nang sumalang sa unang araw ng team practice sa Meralco Gym sa Pasig City. National Coach Tab Baldwin hindi nababahala sa pagiging overweight ni naturalized center Andre Blatch. Two-division world champion Brian the Hawaiian Punch Viloria umaasang mahihirang bilang susunod na challenger ni WBC flyweight titleist Roman Chocolatito Gonzalez. Powerhouse Emilio Aguinaldo College Generals pinalawig sa 4-0 ang kanilang unbeaten start sa Collegiate Conference ng Spikers Turf. Second round draft pick Josh Richardson opisyal nang magsusuot ng Miami Heat uniform sa susunod na season ng National Basketball Association o NBA. Argentine winger Angel Di Maria sumanib na sa French club na Paris Saint-Germain. At Colombian star Nairo Quintana pamumunuan ng kampanya ng Star Team sa 2015 Spanish Vuelta Cycling Race. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, opisyal lang sumalang sa training camp ang Gilas Pilipinas National Pool. Ito ay para sa pagsuong sa hamon ng FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan kung saan nakataya ang nag-iisang slot para sa 2016 Rio Olympics. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ms. Judith Karingal ng Sports Radio 918. Formal nang sumalang sa ensayo sa Meralco Gym sa Ortigas Center kagabi ang Gilas Pilipinas Training Pool ni National Coach Tab Baldwin. Kabilang sa mga dumalo sa practice session ay sina Jason Castro, Matt Ganuelas-Rosser, Asi Taulava, Aldrich Ramos, Gary David, Terence Romeo, Calvin Abueva, Sunny Tos, Dondon Ontiveros, JC Intal, Gabe Norwood, Troy Rosario at Naturalized Center Andre Blatch. Nakihalubilo rin sa training si retired Gilas Pilipinas point guard Jimmy Alapag na nag-iisip na magbalik aksyon kung kakailanganin ni Baldwin ang kanyang serbisyo. At bagamat sumipot sa gym ang isa pang national team mainstay na si Rani Del De Ocampo, hindi naman siya nag-ensayo dahil sa iniindang hamstring injury. Habang itinakbo naman sa hospital si Kelly Williams matapos na madulas siya at tumama ang kanyang tuhod sa sahig sa kasagsagan ng team practice. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala si Baldwin na makakaya ng current training pool na maabot ang kanilang target sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan. Availability and stuff like that. I think they're the easiest guys to get that done with because they believe in themselves and they're not looking for somebody to come in and help them. They believe that what we do can get the job done, and that's exactly the way that I want them to believe. And samantala, umaasa naman si Baldwin na magkakaroon ng linaw ang pag-uusap ng mga basketball officials ng bansa at ng ilang PBA teams hinggil sa mga players na nais pa niyang madagdag sa Gilas Pool. Tolerance and patience and understanding is the way forward, and you know there are limitations on that for everybody, but you know I just believe that there's a lot more that can be accomplished if we all sit down and decide what's in the best interest of the sport overall. Kinakailangan magkampiyon ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Meet upang magkaroon sila ng karapatan na maglaro sa Rio de Janeiro Olympic Games sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa kaugnay na ulat, walang nakikitang problema naman si Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin sa tila pagkakaroon ng excess weight ni naturalized center Andre Blatch. May report si Ms. Golda Tabid Gorospe. Hindi nababahala si National Coach Tab Baldwin sa kasalukuyang kondisyon ni naturalized center Andre Blatch. Sa initial practice kagabi, tila overweight at wala sa wastong playing condition ng 6'11" star slot man.
Pero dahil halos 2 buwan ang itatagal ng kanilang training camp, tiwala si Baldwin na makukuha ni Blatch ang tamang playing weight bago ang kanilang kampanya sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan. Particularly, he's been caring for his mother, so he spent a lot of time, with her. And he probably hasn't had the time that he would have liked to have gotten in and done all the work necessary to come in his best shape. But we have time. He's going to work hard, and I'm confident that by the time we're tipping it off in late September, he'll be in pretty good shape. Huling naglaro si Blatch para sa Shenzhen Flying Tigers sa Chinese Basketball Association o CBA na nagwakas noong nakaraang Pebrero. I just need this month of August and I'm ready. That's all I need. Just give me this whole month of August and I'm ready. We play like a lot of pickup basketball and Si Blatch ang bumandera para sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup sa Spain noong 1 taon at siya rin ang inaasahang sasandalan ng koponan sa nalalapit na kampanya sa FIBA Asia Meet. Para sa PTV Sports, Golda Tabit Crospe, Telebisyon ng Bayan. Samantalang tila nahinaan naman si veteran sports analyst Henry Liao sa binuong 16-man training pool ni National Coach Tab Baldwin. Ito'y dahil karamihan sa mga dating miyembro ng Gilas Pilipinas 2.0 ay wala sa listahan ni Baldwin. Narito ang report ni Haji Caaminio. Tila nakulangan ang isang kilalang sports analyst ng bansa sa inilabas na 16-man training pool ni Gilas Pilipinas National Coach Tab Baldwin. Ayon kay Henry Liao, hindi siya masyadong natuwa sa mga latest addition sa national pool dahil sa tingin niya ay may iba pang mas magagaling na player sa PBA. Sa katunayan, 7 mainstays lamang ang napabilang sa Gilas pool at ang mga ito ay sina Jason Castro, Ranedel de Ocampo, Gary David, Gabe Norwood, Junmar Fajardo, Mark Pingris at L.A. Tenorio. Let's put it this way, it's not the best that we can send. It could be a better. Kasi you need to play your best. Kasi una, there's only one slot for Asia to go to the Olympics or the second place in the Asia Championship sa next month o September 23 sa China. So, isa lang ang papasok. Another second runner-up of the third place will go in the Olympic qualifier, no? To make the 12 months. Sabi ko, it's so important to for other countries, so important to put your best foot forward. But so far, nakikita ko pa kulang. It's just that sabi ko, hindi ko nasabihin this is best no? Hindi rin itinanggi ni Liao na nadismaya siya sa ginawang pag-beg off ng ilang dating national cagers, gayon din sa hindi pagpapahiram ng mga players ng ilang PBA teams. Alam mo, mga professional leagues, no? Throughout Asia, no? Once na professional league, nawala na yung national league president. Kung 10 point up, kasi ngayon, I'm not accusing at anybody. Just counting injury, hindi nasasali. Counting ito, hindi nasasali. Although I understand, baka talaga may injury o kaya nakakalil. Feeling nila, may favoritism o kaya whatever it is at yung panahon namin, alam mo, Haji, kung wala pang professional leagues. So, kapag ikaw pinili ng national team, alam mo agad, masaya. Walang bayad din, walang yung lang, no? Kinakailangang magkampiyon ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Tournament sa China sa susunod na buwan upang magkaroon sila ng karapatang maglaro sa Rio Olympics sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, nangako ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na tututukan ng husto ang training ng Manila North Team. Ito'y upang matiyak na magiging maganda ang kanilang performance sa FIBA 3x3 World Championship sa Abu Dhabi, UAE sa Oktubre. May report si Ms. Arian Malyare. Mahigit 2 buwan bago sumikad ang aksyon sa FIBA 3x3 World sa UAE, tiwala si SBP Deputy Executive Director Bernie Atienza na mahihigitan ng Team Manila North ang 5th place finish ng Pilipinas sa huling edisyon ng torneo noong 1 taon.
Ayon kay Atienza, tunay na kahanga-hanga ang ipinamalas sa performance ng Manila North sa Manila Masters, kung saan tumapo silang runner-up sa likuran ng reigning world champion Novi Sad ng UAE. Pinamunuan ni 2013 PBA Rookie of the Year Calvin Abueva ang kampanya ng Manila North, kasama sina Vic Manuel, Troy Rosario at Carl Dehesa. The runner-up finish is something that's very commendable. Remember, last year it was all Asian, but this time we had a tougher field, including two from Europe. Hindi naman UAE yun, taga-Serbia yan. And the other Slovenia, so tougher, taller, and stronger talaga. But I'm confident that we'll do good, better than the 5th place finish that we had in Sendai last year. Maybe we'll target on the top 3, at least in the world international level. Tiniyak rin ni Atienza na tututukan nila ng husto ang training ng Manila North upang mas maging maganda ang kanilang showing sa UAE Cage Fest. Enhance natin yung practice sessions sila. Ganun din, siguro we still use Manila West so they can have a series of competitions plus before going to Abu Dhabi. And then siguro we'll invite some other PBA players to fight it out with them. Taller guys para simulate the tall competition and strong competition in Abu Dhabi. Matapos ang World Championship sa Oktubre, ang 3x3 basketball ay lalaruin na bilang demonstration sport sa Rio Olympics sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Aryan Malgari, Telebisyon ng Bayan. Sa Collegiate League, dahil aminadong mabigat ang laban, puspusan ang pag-ensayang ngayon ng National University Bulldogs para sa kanilang nalapit ng title defense sa men's basketball competitions ng UAAP. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Caaminio. Aminado ang National University Bulldogs coaching staff na mahaharap sa mabigat na pagsubok ang kanilang title defense sa Season 78 ng UAAP Men's Basketball Competitions. Ayon kay Head Coach Eric Altamirano, tunay na nakakaramdam sila ng pressure lalo pat sila ang sentro ng atensyon ngayon ng mga karibal na team sa liga. Kami na yung hunted ngayon. Last year kami yung hunter, so I'm sure all the teams would want to beat us since we're the champion last year. But just like last year, we want to treat it one game at a time, just prepare for every game, make sure that we're ready every time we play. So whoever we play, whether it's a strong team or it's not a relatively weak team, we have to play them equally every game. Hindi rin itinanggi ni Altamirano na may problema sila sa front court dahil na rin sa ginawang paglisan ni star center Troy Rosario na nagdesisyong lumahok sa PBA Rookie Draft. Medyo malaki talagang kawalan yung apat na malalaki. So we're relatively a small team this year. So talagang, and then we have a lot of new players. So hopefully the new players will be able to fill in the shoes of this big men of ours. Kaya it's going to be a challenge for us this coming season. Noong isang taon ay kumopo ng ikalawang titulo sa loob ng 60 taon sa UAAP Men's Basketball Wars ang Bulldogs matapos na talunin nila sa finals ang FEU Tamaraws. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, patuloy ang pananalasa ng powerhouse Emilio Aguinaldo College Generals sa group preliminaries ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Sa pangunguna ni star spiker Howard Mojica na humataw ng game-high 24 points, dinomina ng IAC ang NCBA Wildcats 25-22, 25-22 at 25-23 kahapon upang mapalawig sa 4-0 ang kanilang unbeaten start sa torneo. Si Mojica ay inagapayan ni Kurt Meliza na nag-ambag ng 7 points para sa Generals. Habang si Edwin Tolentino naman ang namuno sa atake ng Wildcats sa kanyang losing effort na 9 markers. Nakakuha ng malaking bentahe sa Spikes ang Generals 34, gayon din sa blocking department 5-2. Ang huling asignatura ng IAC Generals sa Group A ay kontra National University Bulldogs at ang kanilang engkwentro ay itinakda sa darating na Lunes.
Lipat naman tayo sa boxing. Umaasa si two-time champion Brian Viloria na muli siya mapapalaban para sa world title. At ang patuloy na hinahamon ng tinaguriang The Hawaiian Punch ay si Nicaraguan WBC flyweight champion Roman Chocolatito Gonzalez. Narito ang report ni Recap Santos ng Sports Radio 918. Naniniwala si two-division world champion Brian The Hawaiian Punch Viloria na mas may karapatan siyang makaharap si WBC flyweight titleist Roman Chocolatito Gonzalez. Ito'y dahil sa merito pa lamang ay di hamak na mas magiging interesting di umano para sa mga fight fans kung siya ang mahihirang na next challenger ng Nicaraguan champion. Bukod kay Viloria, kinokonsidera rin ni Gonzalez bilang susunod na kalaban sina Giovanni Segura ng Mexico at Mac ng Puerto Rico. Just the merits that I've gone through in my career, winning 4 world titles. I've had a lot of people come up to me and ask me if I'm going to fight with Chocolatito, and ultimately I want to. I've shown interest to his people and to the fans and to the sport that I want to fight him, but on his, I can't really speak about on his side and on his side of the bargain. Ang laban ni Gonzalez ay magsisilbing undercard ng World Middleweight Championship ni reigning title holder Gennady Golovkin ng Kazakhstan at Canadian challenger David Lemieux sa Oktubre 17 sa Nueva York. Trying to be ready, be active, and whether it's not just having to stay in the gym, but just either playing basketball or playing golf or doing swimming, just keeping myself in shape and active and try to stay as close to my weight as much as possible. Sa ngayon ay nagbalik ensayo na si Viloria sa Wildcard Gym sa Hollywood, California. Mahigit 1 linggo matapos na patulugin niya sa first round si Mexican rival Otto. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, ibinaling na ng Philippine Karate Do team ang atensyon sa kanilang nalalapit na kampanya sa Asian Championship sa Japan. Ito'y matapos ang kanilang 5th place finish overall sa Thailand Karate Do Open noong 1 linggo. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyares. Aminado ang Philippine Karate Do team na karagdagang kumpiyansa ang naibigay sa kanila ng nakalipas na scene sa Thailand Open. Ayon kina National Karatecas May Soriano at OJ De Los Santos, marami silang natutunan sa Thailand showpiece na magagamit nila sa paghahanda para sa mga future international meets, kabilang narito ang Asian Championships sa Japan sa susunod na buwan. Ang National Karate Do squad ay kumulekta ng 4 na ginto, 8 silvers at 14 na bronze medals sa Thailand Open. As an athlete, talagang sumusunod lang ako sa mga officials, kung anong training schedule, andun pa rin. Kasi alam mo yun, bilang atleta, kung sumusunod ka sa lahat ng rules talaga, wala mawawala eh. At-syaga talaga, yun siguro. I know for a fact that this coming Asian Championship is going to be harder because I'll be fighting the best players from countries all over Asia. So I just tell myself I have to work harder. I really have to just maintain my condition or make it even better. Samantala, inihayag naman ni Philippine Karate Do Federation Secretary General Raymond Lee Reyes na nakalinya na ang kanilang calendar of activities hanggang matapos ang taon. Meron kaming Asian Championship gagawin doon sa Japan. Tapos meron din kaming Indonesia, pero that's WKF World Karate Federation Championship. And may plano pa kaming iba. We're planning to make camp. Yung camp namin na papunta sa Turkey and Iran. Natuwa ako after this Thailand Open, nalaman ko marami pa pala kaming bala. Kasi in seniors namin nag-perform at matapos yung junior, yung mga cadet namin, nag-perform lahat. Kaya marami pang pagkakataon para sa amin. We just have to maintain tsaka dagdagan pa ng konti ng mga skills yung mga bata. Sa mabakbak sa kalendaryo ng nakalipas sa Singapore SEA Games, umaasa ang mga national karatecas na magbabalik ang kanilang event sa susunod na edisyon ng Biennial Regional Sports Fest sa Malaysia sa taong 2017. Para sa PTV Sports, Arian Malgari, Telebisyon ng Bayan.
Samantala, isang fun and sports-filled weekend naman ang naghihintay para sa mga fans sa pagsiklab ng aksyon sa Beach Touch Football Tournament sa Sands by the Bay sa Pasay City sa darating na linggo. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. 12 teams ang inaasahang magpapainit ng aksyon sa Beach Touch Football Tournament sa MOA Sands by the Bay sa Pasay City sa darating na linggo. Mahahati sa 3 kategorya, ang men's, women's at mixed events. Kabilang sa mga magpapartisipa sa one-day meet ay ang UP Touch Rugby Club, Team Masher, Nomads, Manila Touch Rugby, Manila Hapons, Quezon City Polytechnic University at iba pa. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si Federation of Touch Football President Claire Barberis na makakatulong ang kanilang event sa pagpapaangat ng popularidad at kalidad ng beach touch football sa bansa. What we want to do here is to show people that although beach touch is a spin-off of touch football and of touch rugby, it's a lot of fun. Anyone can play this. Anyone on the beach can play this. Bukas rin si Barberis sa posibilidad na bumuo ng National Beach Touch Football Team. Lalo pat marami na ring international tournaments ang nakalinya para sa sport. They may have some formal stuff organized in places like Thailand, but here in Manila, in the Philippines, I think that's something, and that's your idea, I think that's something that we could probably start because we have a lot of good beaches, and in our experience, Anvaya, Laia, they're perfect places for beach touch. Ganap na 8:00 ng umaga magsisimula ang aksyon sa Beach Touch Football Tournament na inorganisa ng grupo ni Barberis. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Argentine winger Angel Di Maria sumanib na sa French club na Paris Saint-Germain. Ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Opisyal na magsusuot ng Miami Heat jersey sa susunod ng season ng National Basketball Association o NBA si second round draft pick Josh Richardson. Ito'y matapos na pumirman siya ng rookie contract sa koponan kanina. Sa ilalim ng deal, tatanggap si Anderson na mahigit $2.5 million sa salary sa susunod na 3 seasons, pero ang huling 2 taon ay partially guaranteed. Ang 6'6" shooting guard ay hinugot ng Heat bilang 40th overall pick sa nakalipas na NBA draft siya ay nag-average ng 11.8 points sa loob ng 10 games sa Summer League. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Sumanib na sa Paris Saint-Germain si star winger Angel Di Maria. Kanina inanunsyo ng French club na na-acquire nila ang 27-year-old Argentine booter mula sa Manchester United sa transfer fee na $70 million. Nag-struggle si Di Maria sa English Premier League noong nakaraang season kung saan 3 goals lamang ang naiambag niya sa loob ng 27 appearances para sa Manchester United. Pero dahil isa sa mga misyon ng Paris Saint-Germain ay ang makakopo ng Champions League title, nagdesisyon sila na kunin ang serbisyo ni Di Maria para mapalakas ang kanilang atake. Kabilang sa mga makakasama na Di Maria sa roster ng French club ay sina striker Edinson Cavani, midfielder Javier Pastore at forward Ezequiel Lavechi. Sa men's tennis, umabante sa second round ng Generali Open sa Austria si local wildcard Denis Novak. Ito'y matapos na patalsikin niya si unseeded Aljas Bedene ng Great Britain 6-7, 6-4 at 6-1 kagabi. Nag-struggle muna si Novak sa opening set bago siya nakabreak ng 4 na beses sa sumunod na 2 sets. Ang susunod na makakabangga ni Novak ay si third seed Fabio Fognini ng Italy. Sa women's tennis, pasok na si Alison Riss ng Amerika sa second round ng Bank of the West sa Stanford, California. Ito'y matapos na dispatchahin niya si Tatiana Maria ng Germany sa loob ng 3 sets, 6-2, 5-7 at 6-1 kanina.
5 beses na nakabreak sa laban si Riz upang maikasa ang pakikipagsagupa kay third seed Carla Suarez Navarro ng Spain sa susunod na round. Target ni Riz na makasungkit ng ikalawang career WTA singles title. At sa cycling, pamumunuan ni na Colombian star Nairo Quintana ang kampanya ng Movistar team sa Spanish Vuelta sa susunod na 2 linggo. Ito'y matapos ng kanyang runner-up finish sa Tour de France noong isang buwan. Nag-pull out sa Spanish Vuelta dahil sa natamong injury sa isang crash. Kasama ni Quintana na pepedal para sa Movistar si hometown rider Alejandro Valverde na naka-podium finish naman sa huling 3 edisyon ng 21-stage Biathlon. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam sa Emilio Aguinaldo Generals Men's Volleyball Team sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Isa sa mga humahatong ngayon na indoor games sa bansa ay ang volleyball. Sa katunayan, kaliwat ka ng grupo na ang nagbibigay ng opportunities para sa mga young volleyball players, mapalalaki man o babae. Isa na nga rito ay ang Spikers Turf. Ngayong araw, samahan ninyo akong kilalanin ang isa sa mga top contenders sa liga, ang Emilio Aguinaldo College Men's Volleyball Team o EAC Generals. Sa likod ng makikinang na tropeyo, medalya at titulo ng isang team, ay ang haligi na nagmamasid at umaalalay sa bawat galaw ng mga players. I started when I was in PUP. I was a varsity player there. Tapos I graduated din sa eskwelahan na yun. Then after I graduated, I applied here at the Emilio Aguinaldo College as a professor and coach ang men's volleyball team. So meron din ako nahawakan na ibang event which is yung dance troupe and cheerleading. Pero I concentrated na ng volleyball itong mga sumunod na taon. Taong 2003 nang opisyal na ibigay kay Rodrigo Palmero ang trabaho bilang head coach ng EAC Generals. At taong 2004 hanggang 2007 naman, nang magsimulang magpakilala sa mga local volleyball tournaments ng koponan. Kabilang narito ang National Capital Region Athletic Association, Universities and Colleges Athletic Association at ilang intercollegiate leagues. At noong taong 2009, opisyal na nag-debut ang EAC General sa prestiyosong National Collegiate Athletic Association o NCAA. Hindi kasi ganun kadaling mag-develop ng team kasi hindi naman kagad-agad nagkaroon ng magandang pagkakataon para makakuha kami ng mga players. Kaya inano namin na dahan-dahanin din at mag-develop na lang din ako ng player. 2 taon kaming naging first runner-up. Nakalaban na namin ang Perpetual Health. And sumunod din last year, nakuha namin yung championship. Matapos na magkampiyon sila sa NCAA noong nakaraang season, humataw na rin ang General sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf, kung saan si Howard Mojica ang kanilang best hitter. Sa totoo lang, din talaga ako volleyball player. Since bata ako, hanggang sa nag-high school ako, basketball nilalaro ko. Nasabihan ako ng kuya ko na mag-volleyball na nga lang daw ako kasi sayang height ko. Kaya yung katawan ko naman di malapad katulad ng pang-basketball. Kaya sabi sa akin ng kuya ko, mag-volleyball ka na lang. Tignan mo, baka may future ka pa. Nagpursige naman ako. Nung natuto ako, nagkaroon din naman ako ng pangarap na nag-excel naman ng mga paghihirap. Inilahad rin ni Mojica ang sikreto kung bakit maganda ang itinatakbo ng kanilang kampanya sa Spikers Turf. Sa totoo lang, wala naman talaga kami secret eh. Tiwala lang, tsaka pagsunod, disiplina. Passion na. Kasi hindi ka naman maging ganito kung hobby mo lang o ako napagtitripan mo lang. Siyempre, passion mo na, nasa buhay mo na yan. Bloodline mo na rin ba yan? Ganun. Naniniwala rin ang 22-year-old star spiker na kailangang tingnan ng pantay-pantay ang bawat team na nakakasagupa nila sa liga. Siyempre, sabihin natin,
alam ko sa sarili ko na lamang ako sa kanila, na mas mataas ako sa kanila. Siyempre, ire-respeto mo pa rin kasi kalaban mo. Hindi naman porket mahina, hindi ka kaya talunin. How does it feel to be the star player of this team? Sa akin, proud ako kasi hindi na sa totoo naman, hindi naman talaga kalalangaya kung ano eh. Kalabas mo ng Manila. Proud naman ako kasi once sinabi na ako na agad yung nakikilala. At least, naging part ako ng EYAC para makilala yung school sa Samsam Province. At dahil ito na ang huling taon ni Mojica sa Generals, sino nga ba ang matunog na pangalan na dapat abangan sa team? Ay sa LNC. Siyang nakikita ko kasi siyang magiging team captain namin this coming at team captain namin ngayon sa Spikers. So nasa pa lang siya ngayon sa amin, second year. Mabigat para sa akin. Ngayong season pa lang na darating sa amin ngayong season na NCAA, mabigat na. Kasi ang daming nawala, ang daming struggle ng team. Pilit namin inaayos hanggang sa naayos naman namin. Pero pag alis ni Howard, nakikita ko napakabigat para sa akin kasi ako na yung matanda maiiwan sa loob. Meron man ako kasama kaso mga stringers lang. Kaya hindi ko masisigurado na kaya pa namin panghawakan yung pagiging champion. Tingin mo, anong klaseng leader by that time? Siguro mas... Maraming mga bago. Siguro yung mga bago naman, napapasunod ko naman sila ng maayos na tinuturing nila akong kuya, respeto pagdating sa loob ng court. Pero pagdating naman sa labas ng court, banding kami as walang senior. Makukulit din kami. Kaya napakaluwag ng mga player sa akin. Coming from the star player mo, si Howard Mojica, ikaw yung inaaya niya to be the next leader. Masaya po. Idol ko po kasi si Howard. Gusto kong gaya yung mga skills. Kaya minsan po nagdo-double time ako. Tapos papaturo po ako sa kanya. Pero hindi ba kayo curious kung paano nagagawang pagsabayin ng mga players ang oras sa pag-aaral at paglalaro? Schedule kasi namin ay always put my players on the morning schedule kasi mas madali kaming makakuha o madali sila makakuha ng subject pagka sa hapon na klase. Hindi ako naglalagay ng schedule sa hapon kasi talagang pagka sa hapon nilagay namin morning sigurado ang bata tamad ng pumasok. So, para mabalanse ko, mas magandang nagtitraining kami ng umaga at nasa school na sila para pagdating ng hapon, nasa school at papasok na lang. At sa bandang huli, nangako si Coach Rod na gagawin ang lahat para makilala pang lalo ang EYAC Generals sa iba't ibang men's volleyball league sa bansa. We are trying our best para maging successful dito sa competition na unang-unang Spikers Turf, especially na makakuha kami ng pinakamagandang posisyon. Sa tulong ng mga estudyante at ng Emilio Aguinaldo College, yun ang pinag-ano namin, lagi namin pinagsasabi. Bibigay rin naman namin yung best namin para makuha namin. Sa bawat laro ng buhay ay kailangan ang determinasyon at pangarap na tagumpay. Hanggang sa susunod na pagkilala natin sa mga future champions. Ako po si Arian Malyare para sa PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sport. Ay, good evening po. Okay, at question of the day tayo. Oo. Yes. Ang question of the day natin is... Ano ang masasabi nyo sa pagiging overweight ni Gilas Pilipinas Naturalized Center Andre Blatch? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Akala ko si Baby Glenn Davis. Akala ko si Sean Daniels. Number po natin, 0936-537-9349. Kung gusto po ninyong tumawag sa amin, pwede. Okay, again, 0936-537-9349. Pero bago po yan, basahin muna natin ang ating mga Facebook friends. Yes, from Lawrence, Iraula. Sabi niya, nasarapan sa Chinese cuisine.
Hashtag Puso 2019. Kasi nag-CBA siya, no? Chinese Basketball Association. Si Blatch. Puso. Atay. Manok. Ang laki, oh. Okay, sige. Sumasyakin. Ito galing kay UCJ Ambas na sobrahan ng siopaw sa China. Ganon. Yan ang mga sagot Ito from Emerson Cajano, sabi niya okay lang yan basta ang ibibigay niyang performance ay over din. PTV Sports forever. Yun. Ako naman ang comment ko lang dyan. No? Ang maganda naman kahit papano, naging overweight siya kasi nga unang-una, yung kanyang huli pong tournament na sinalihan sa China, yung CBA, February pa. So ilan na yun? March, April, May, June. Nabakante siya, matagal. Halos kalahating taon na bakante. Okay. At ang kagandahan naman doon kahit paano, although hindi naman maganda na yung nanay niya ay may karamdaman, naging ganun yung pangatawan niya. Kasi nga, yung time niya, binigay niyo muna sa kanyang ina, sa kanyang mother. Hindi yung, dahil gimmick, di ba? Happy, good time. May dahilan naman. Yun. Alright. Okay. Amen. Even Coach Tab, hindi naman nababahala sa paglaki niya. Alright. Sinabi niya. Okay, sige. Basa. From ako si Mindstar, good eve po. Miss Meg, mas maganda ka pa sa girlfriend. Talaga. Mas maganda pa sa girlfriend ulitin mo. Ano pangalan niya? Magagalit ka. Ako magbabasa. Sige, ako magbabasa. Asan na yun? Ako si Mindstar. Si Mindstar. Sige, kung sino man yung may Facebook na. Ako si Mindstar. Good evening po. Basa. Ano sinabi niya? Good evening po, Miss Meg. Mas maganda ka pa sa girlfriend ko. Okay, so madadagdagan na naman po ang mga maghihiwalay. Sige. Sabi niya, okay lang yan. Ang importante, makatulong siya sa game. Pakibati po, Miss Meg, ang sarili ko. Hi. Tapos, ako si Mindstar. At Pinabati ang sarili, hindi mag-hi daw girlfriend, sa TV. Pakibati po pala si Dennis at Jonathan. Good luck sa show niyo. Baka si Mindstar naman yung girlfriend niya. Baka nasa mind niya lang yung girlfriend niya. Ala ko. Na may girlfriend siya. Ito, galing kay Michael Ricketts. Partida, hindi pa kumakain ng kanin yan. Puso. Saan na tayo, Meg? Caller. Try natin caller. Sige, go ahead. Yan. Nawala. Talagang yun ang unang-unang napansin kay Andre, yung pag-gain ng sobrang weight. Ayan. Hello, good evening, PTV Sports. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ano pong pangalan nila? Paul Jan Davis po, nasa Nabel Rizal. Ano pong first name? Paul Jan Davis po. Paul Jan Davis? Paul Jan. Yes po. Ng Rizal. Sige. Paul Jan, ano sagot mo sa ating question of the day? Okay lang naman yung weight ni Andre Blatch. Okay. Wala naman doon, hassle sa paglaki ng niya, katawan. Pero nakita mo yung itsura niya kanina dun sa video natin nung nag-ensayo siya? Opo. Lumaki. Lumaki, Glenn Davis. Para sa'yo, so para sa'yo, parang si Tab Baldwin, hindi tayo dapat mag-alala. Tama ba yun? Opo. Okay, sige. Okay, very good. Positive. Puso. Positive siya, positive. Opo. Puso, hashtag 2019. Ayan. May hashtag. Oo, di ba sabi sa August 6 ba? Tama? Ang ganda po talaga ni Miss Meg. Yun May girlfriend ka, Paul Jan? Wala po. Wala. Asawa? Natawa. May asawa to. Wala po. Parang nag-isip ka. Nag-isip ka pa, ha? Boyfriend? Wala. May tatanong lang po sana ako sa Renis. Sige. Ano yan? Trade po sa Alaska po. Trade sa Alaska. Wala pang balita. Opo. Dun po sa... Yung kaya na po kay Joseph Yo po. Sinong naging kapalit po ni Joseph Yo? Sino? Joseph Yo? Para ako po. Hinebra... Joseph Yo, sino nga ba naging kapalit? Yun yata yung kay ano? Yun ba yung kay Dave Marcelo? Ata. Parang yun ata yun eh. Global Port na po si Joseph Yo. Ano na? Global Port. Global Port na po.
Wala pa. Nasa global na ba? Ang alam ko hindi pa na-approve kasi Wala. inano pa yun eh. Proposed trade value yun eh. Global Port in exchange for a future draft pick. Oo, wala pang ganon. Sir Dennis, ngayon lang nanood yung kapatid ko eh. Gusto niyang may tanong lang sa inyo. Sige, ano yun? Ano yun? Hello? Magandang gabi. Binasa. Kapatid. Ano pangalan mo, kapatid? Darwin na Barsosa po. Gary. Darwin na Barsosa. Larry, tama, Larry. Tama, Larry. Okay. Ano tanong, pare Koy? Malakas mo sa team mo sa Dennis. Makapasok mo ba sa playoffs ngayon, Lakers? Teka, Larry, patay muna yung volume ng TV mo kasi meron tayong delay. Nade-delay yung pasok ng mga boses natin, okay? Okay po. Sir Dennis? Yan. Larry. Anong tanong? Tanong ko lang po kung makapasok sa playoffs yung Lakers this coming season. Makakapasok sa playoffs ang Lakers. Alam mo, Kuya Larry. Hindi pa. Hindi pa nagsisimula yung season. Hindi pa makapasok. Talaga sinagot mo. Malabo. Ayun na nga, ibig sabihin kasi sa tindi ng Western Conference sa NBA, medyo malas-malas pa yung Lakers. Mukhang wala silang matibay na sentro eh. Roy Hibbert, kaya lang. Si Roy Hibbert medyo parang bumaba yung laro niya eh. Tsaka ewan ko kung makakasundo kaya ni Kobe yan. Si Roy Hibbert. Alam si Roy, kung si Kobe nga kung magalit kay Shaquille O'Neal, Shaquille na yun. Galing Orlando. Ito pa, Roy Hibbert ka lang. Kahit mayor ka pa Hibbert. Ay, hindi pa pala yun. Iba yun. Mayor. Roy Hibbert. Joke hindi. Si Belgian na po ito. Si Paul Jan na daw yan. Paul Jan. Na sumama ata loob ni Lakers sa Facebook. Wala na po. Full na yung account. Kami hindi pa full account namin. Full na yung account. Okay. May papatingin ka pa. Go, Paul Jan. Pinabati ko po yung tita ko dyan sa Nagaliches, sa Nueva Ecija. Papa ko po dyan sa Marikina City. Ingat po kayo dyan palagi. Thank you po. Okay, salamat Paul Jan ng Rizal. Salamat po sa Terry. Just your show po. Salamat din, Paul Jan. Si ano pala, si Joseph Yo, Sol Mercado pala yun. Yung tininig. Hindi pala si Dave. Iba pa yung kay Dave. Okay. Alright, sige. Salamat kay Paul Jan. Alright. Okay na tayo. Balik tayo sa Facebook. Facebook muna tayo. From Jerilyn Dumarao, sabi niya sana magbawas siya ng timbang, blatch at training. Nagbabawas. Kailangan talaga magbawas. Hindi pa pwede. From Ronnie. Sana kung broadcaster lang siya, pwede. Okay lang. Parang ganito. Basketball. Mahirap From Ronnie Camparaso, hindi maganda sa kanya ang pagiging over. Kailangan niya ay magbawas siya para makakilos siya ng maayos pagdating sa FIBA Asia Men's Championship. Ronnie, ba't pag sinusulat mo nakatingin ka sa amin, Ronnie? Iba tingin mo. From Francis Bonifacio Francisco, sabi niya magbawas na lang siya. Wala tayong ganong kagaling na malaki. Tapos open court kung maglaro. Pagdating kasi sa center spot, andun naman si Fajardo at Taulava. Pwede na siya sa 4 spot. Si Black. Pwede. Caller. Ay, teka. Nawala yung caller? Teka, sandali ayusin muna natin. Sige, habang naayos ito galing. Ayan na, okay na. Ayan. Okay. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Si Tony Cortis po ng Speed sa Rizal. Muntik na makakalimutan ni Tony pangalan niya. Tony ng Pililla Rizal? Tama ba? Tony? Boss Dennis, kumusta na? Okay naman. Ikaw, kumusta ka na? Close. Ito, mabuti. Mabuti naman. Mabuti. Ang aking kay kayang-kaya namang ilagay sa kondisyon, malayo pa naman ang FIBA Malayo pa. Mga pa yan? Weeks ata 7 weeks. Kasi katapusan pa ng September yun. September 23. Sabi nga ni Tony, sabi ni Andre, just give me the whole month of August.
I can... Buti na sa kanya, isang buwan lang, no? Ba't tayo? Pero ganon, magpaliit. Oo, isang Okay. buwan lang. Oo. Ano, Tony, may tanong ka pa? Yes, sir. Yun lang po. Yun lang. Maganda sa inyo tatlo dyan. Salamat, Boss Tony. Taga saan ka, Tony? Okay po. Okay Okay po. na daw, okay. Hindi, taga-Pililya Rizal Hindi yan. kami kausap. Taga-Pililya Rizal si Okay. Boss Tony. Okay, sige. Basa tayo. Facebook, Tony ng Pililya. Maraming salamat. Salamat. Ano yan? Naghang? Basa tayo. Basa. Jason Lorenzo, okay lang yan. Makukuha naman sa training yan. Alright, from... nasan tayo? Ito si High Blood. Ayan, mukhang Sabi High niya, Blood. malakas siya kumain at masarap pagkain sa China siguro. Okay. Jason Lorenzo, hindi, nabasa ko niyan. Si Morris Code, makakabawi naman yan gaya ng sinabi niya. From Kinore sabi niya, okay lang yan, masarap daw pagkain sa China, pero dapat mag-reduce siya para hindi mahirapan sa laro na FIBA diet din. Diet din. Pati ko, kailangan na. Ito galing kay Rodel Cueja Carbonel. I think he will be in shape before the tournament starts. It's up to the Gilas trainer to put him in shape. Hi sa anak kong si Teng Carbonel. Update naman sa Ginebra. Thanks sa inyong tatlo, lalo na kay Pretty Meg at Idol Dennis. Sana kayo na lang host ng... Okay. Ano yan? Okay. Dahil walang kakwenta-kwenta yung mga host doon. Puro kayabangan. At no respect sa mga players. Thanks, guys. I'm a big fan of PTV Sports. Uy, maraming salamat. Si Rodel Queja Carbonel. Isang mabuting tao. Kanya-kanya opinion lang yan. Salamat sa Rodel. Saka big fan siya. Big fan. Ano ba yung tanong niya? May tanong mo siya? Update daw sa Ginebra na so far wala pa. Iniintriga si Japet Aguilar dahil yun daw kamay. Injured. Hindi raw siya yun. May edited daw. Inoperahan na yung kamay na yun at matagal na yun. Nandun pa siya sa Gilas. Alam daw ni Tab Baldwin yung... So may katotohanan. At sinabihan pa siya ni Tab Baldwin na, hey, Japet, you have to. You have to what? You have to. But speaking of... Alam niya injury. Speaking of injury, si Kelly Williams din kagabi. Oo, sana nga okay na siya. Pero it was an accident, diba? Freak accident lang. Madulas daw. Prayers na lang for Kelly. Alright, from Mark Nathaniel Carvajal, this is the best time for our country to finally qualify to a elusive slot in the Olympics. Sana naman our players is also in best shapes to play, especially our naturalized player. Sana kung gaano tayo naghanda last 2013 for World Cup, mas pursigido sana tayo ngayon. Olympics qualifier, pinag-uusapan dito. So sana please naman, wala naman na sanang politics. Just an opinion. More power to your show. Isa lang ang slot, no, na kailangan. Mabanggit ko lang kanina sa radio program ni Cecil Kimlat, nabanggit niya na kasi naparinig natin yung interview kay Tab Baldwin, no, at bumilib si Maring Cecil Kimlat ng Sports Radio kasi si Tab Baldwin, ang sinasabi niya dapat ganun ang attitude natin na si Tab, eto na yung lineup ko, dito ako tututok. Meron akong trabaho, eto yung ito yung natrabahoy natin. Yes. Sabi nga ni Maring Cecil, hindi siya yung tipong, kasi ito binigay sa akin, gusto ko kasi ganito, gusto ko kasi ayaw na maibigay sa akin. Ano mangyayari sa atin? Pero si Tab Baldwin, sabi niya, yan na yan. Yan na yan, andyan ngayon, yan yung natrabahoy natin. Correct. Sabi nga niya, hindi siya nag-expect dun sa mga nag-beg off or injured players na nag-aano siya, at least. Open sa kanya na kung meron man siyang gusto pang makuha, alam naman nila kung sino yun, willing siyang tanggapin. Pero, kailangan sa lalong madaling. Oo, kasi short time na lang sila to practice. Yan. Pero yun nga, yung tamang attitude na hindi yung, wala si ganito o wala si ganyan. Na-request ko yan ayaw bigay. Wala namang ganun. Magaling nga, naiintindihan niya, no? Yung, okay, so kailangan ko rin ata workout. Sabi ko nga, bakit si Andre kayang-kaya ng August? 1 month daw. Sige, paano na tayo? Course, kakain na kami. Kakain na, yes. Dinner na. Ako ng aking asawa. Oo nga. Nakikita ko yun, ha? Oo. Maluto. Maraming salamat sa View Blends. Please visit them sa Facebook nila.
Facebook.com/ViewBlendsPH, The House of Silhouettes, Pampered Pooch Premium Organic Shampoo, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. The Friend of California Bow, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. John Rafael Fulgar, maraming salamat sa iyo. Ang admin po ng Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela, si Sky, salamat. At sa kapatid ni Angelina, si Cyber John Fernandez. Rosaldo family, salamat po sa Novaliches, si Christian Rosaldo. De Los Santos family, dyan po sa Nangka, Marikina City. At yung Pantua family, dyan po sa Liano, Caloocan City. Mama, Papa, I love you. Kay Ginger, Ate Rose, and Miss Aiza, I love you. At sa mga fans ng Filipino Spurs fans, Danny Green, tsaka si Kenneth Farid sa August 28 to 30. Yan. Okay pa naman tayo, Haji. In shape pa naman tayo dahil pasok pa tayo sa screen. Kaya pa tayo lumalampas. Kaya pa. Okay. To my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. Mamaya po, 9 p.m. Sports Chat sa DWBR. Lahat po ng ating mga naging interviews sa pagpunta po natin sa Day 1 ng Gilans 3.0 Training Camp. Paparinig po namin sa inyo. At si Ronda Rousey rin. Ang ganda ng laban nila. 34. Okay. Sports Radio Family, maraming salamat po sa inyo, sa inyong suporta kay Mr. Rick Santos, ating pong station manager. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. Negsioso. And Haji Kami. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong BTV Sports.